muna tayo sa Bureau of Customs. Hindi pa rin pala matapos-tapos ang korupsyon dyan. Meron palang bagong modus dyan. Oo. Yung bagong modus ay dyan daw po sa Auction and Cargo Disposal Section. What the hell? Isang alias GM pala ito. GM. Yung GM as in golf. Oo. Si alias GM ang pasimuno dyan sa katarantaduhan dyan. Ang racket pala rito, yung mga kontrabando na nahuhuli, mga ukay-ukay, mga gulay, mga sibuyas na walang permit, siyempre kukumpiskay ng gobyerno. Idideklara ng mga kulukoy dyan bilang condemnation. Iko-condemn na dahil hindi na mapakinabangan. Tulad ng ukay-ukay. Siyempre, pag hindi na mapakinabangan niya, susunugin. Hindi pa raw po pang condemnation. Binibenta pa ng mga kulukoy. Yung mga gulay, mga carrots, mga sibuyas, binibenta. Mga bastos! Siyempre, pag dineclare mo ng condemn, walang kikitain, zero. Sinunog mo pag sinabing condemnation. Susunugin. Ang problema, siyempre, pag tinignan ng COA, condemnation, condemn na ito. Sunog na. Yun pala, nasunog sa bulsa ng mga hinayupa. At ang kasabwat, mga sindikato. Meron din, biding-bidingan. Kausap yung isang grupong sindikato. Kunwari, Melchor Syndicate Group. MSG. Ikaw kung tsabahin na raw ni G alias GM. Melchor hati tayo dyan. Ito mapapakinabangan pa itong mga ukay-ukay na ito. Imbis na ibigay namin sa DSWD, bahala ka na, ibenta mo. Or yung mga ganun ba? Okay, Miko. Miko Syndicate Group din. Oo. Ito, pwede pa ito, mga asukal. Pwede mo pa ibenta sa labas ito. Pero nakadeklara yon na condemn. Sinunog. Yan ho ang bagong racket dyan ngayon. Kaya kahit anong gawin po ng Pangulong Duterte, wala na talagang pag-asa ho yung Bureau of Customs. Ang kawawa dyan, yung mga commissioner na nauupo. Lalo na itong aking kaibigan na si Commissioner Leon Guerrero. Leon Guerrero pa naman. Mukhang dito na siya masisira. Sa mga hinayupak dyan. Hindi niya na kayang bumunot dyan ang 2 baril. Wala na. Mahuhulog siya. Papatirin yung kabayo niya. Hindi. Kita mo. Gagawa at gagawa ng katarantaduhan. Yun pala yun. Doon pala. Kumikita, ino-auction, hindi itinatapon, hindi sinusunog. Ino-auction nila yung mga gamit. At idideklara nilang condemned. Yun pala. Milyon pala yun. Yung kunwari, yung isang container, punong-puno ng kung ano yan, ang usapan nila, hindi mo walang bukasan. Parang yung sa, ano ba yun? Yung bidding war ba yun? Yung sa Pelabas? Bid war, magkano? Sige, ang laman yan, mga damit. 60,000 yan, bababaan. Hindi, pang ano yan, basura na lang yan. 5,000 na lang. Wow! Ibibigay doon sa sindikato. Sa sindikato, may ibibenta pa 100,000 yun. Punong-puno ng mga sapatos yun. Mga used na mga ukay-ukay. Bigas yan. Ilan yan? Bigas yan. Pero bulok na yan. Bigay na lang natin kay Melchor Syndicate Group ng 10,000. Yung bigas, kalahating milyon pa pala yung halaga. Bigay ko sa palengke. Alam mo ba kahit yung mga bulok na ng mga carrots na yan, pwedeng ipakain sa mga baboy, gigilingin? Really? So, hindi fit for human consumption. Pero sa mga hayop, kakainin ng hayop yan. Yung mga bulok na mga carrots, mga bulok na mga green pepper, bell pepper, diyan sila kumikita. Yung alias GM, ang pasimuno diyan sa katarantaduhan. Kaya kawawa yung commissioner. Dahil niloloko siya at sinasabi na ito sir, for condemn na ito, tinapon na natin, sinunog. Or pag may pababiding ng mga kontrabando, mga motorsiklo, kotse, yung sindikato. Or yung nagpapasok mismo, siya rin ang makakabili.
O kunwari, ikaw, nag-import ka ng mga motorsiklo, sandamakmak, hindi ka nakapagbayad ng tama, kakausapin mo si GM para ikaw ang manalo. Oh. Nakalagay sa bill of lading, Mariscotes Motor Company. Kinumpis ka dahil di ka nagbayad. Ay, puntahan mo si alias GM. At ikaw, maski na 50 tayo magbibidding, ikaw mananalo. Ikaw at ikaw. Wala rin. Nakatipid ka pa dahil bidding na lang yan. Bagsak presyo na eh. Antayin mo na lang. Oh. Antayin mo na lang na i-bidding yun after 1 month. Oh. Di mura pa. Wala ka na binayaran na tax, nilaban mo na lang. Oh. Kalukan! O sa halip na magbabayad ka ng bawat motor, sabi niya galing China, bayad ka kasi para 100% kung brand new. Eh kung 20,000, 20,000. Pero pag biniding yung motor sa'yo, lalabanan mo, papresyohan mo na yung 3,000, 4,000. Oh. Kaya nakatipid ka ng 17,000. Oh. Anyway, yan po yung racket dyan po sa Bureau of Customs ngayon. Dyan sa auction and cargo disposal section na yung isang alias GM dyan, open secret to ito, lahat ng tiga customs na alam, pero tahimik laang. Mamaya ho, pagbigay alam natin kay Commissioner, baka hindi alam po ng aking kaibigan, para kaagad niyang masawata ito. Ay masama ho tignan, kawawa naman. Kawawa po ang kaban ng bayan, kawawa po ang Tatay Diggs, akala umaasa na nalinis na yan. Kawawa ang Commissioner Guerrero, akala matinunay mga buang na tao dyan. Yung pala, buang pa rin. Nasa linya po ng aming telepono si Attorney Jet Marunilla, Bureau of Customs Assistant Commissioner. Magandang umaga po, Attorney Jet, sir. Good morning po, Sir Erwin. Good morning po sa lahat na nakikinig ng programa. Apo. Sir, thank you sa pagpapaunlak sa tawag namin. May mga katanungan lang po ako, sir, tungkol po dito sa inyong mga auction and cargo disposal. Meron po bang yung mga condemnation na kung tawagin, sir, yung mga cargo na talagang kinukondemn na at hindi na fit for human consumption or usage? Ito po, anong ginagawa ho rito? Ito ba'y sinusunog na lang, itinatapon? Ano ho nangyayari dito, sir? Ang proseso po dyan ay kung yung mga items na sa ilalim po ng batas natin, ang manner of disposal ay tinatawag nating rendering or destruction. Opo. Yan po ay dinadala sa isang accredited rendering facility or destruction facility ng mga ports po namin, kung saan man port po naka-pending yung mga shipments na yan. Tapos may representative po ang aming Customs Police at ang Philippine Coast Guard during the destruction process. At yun nga po, depende ho sa klase ng imported item. Kung halimbawa ho, siya ay karne na may sakit, tulad po ng ASF, meron hong isang facility ngayon na ang ginagawa ho namin, sinusunog ho namin yan. Alright. Kasi pag binabaon daw po sa lupa, kumakalat pa yung microbes. Yung iba naman po, tulad ng mga may violation po ng intellectual property, right. Yun ho ay sinisira po namin tulad ng pagmamason ho dito or iba pang method ng destruction. Kasi sir, meron hong mga ako natatanggap na mga information na dyan daw po sa auction and cargo disposal section ho ninyo, mukhang may problema ho. May sumisingaw ho kasi na info na yung mga bagay na for auction pa dapat, dinideklara na condemned or not fit for human consumption or usage, kahit na po pwede pa naman na pagkakitaan ng gobyerno pag i-auction. Unfortunately, dinideklara na itong condemned, sinasadya daw ho talaga para may kumita na ilan, attorney. Ito po ba ay pwede ninyo hong silipin, just in case lang? Kasi may nakakarating ito at sa akin at isang alias GM ang nangunguna raw dito sa kalokohan na ito at ito rin open secret na dyan po sa aduana, attorney, sir. Apo, Manong, under investigation na ho sa amin yan ngayon. In fact, nag-coordinate na rin po kami sa Presidential Anti-Corruption Commission tungkol dyan sa issue na yan dahil mukhang nakarating na rin sa kanila yan. Sinisilip na po namin yan. Ay, salamat. At i-inform ho namin kayo, Manong, kung ano po yung magiging resulta. Pangalawa po,
nasa final stages na rin ho kami ng pag-rekomenda. May regulation na ho kaming sinorm. Nako. At mag-rekomenda ho kami sa Department of Finance, sa aming Oo. mother office, Opo. na itong auction at destruction process po i-privatize na namin. Ayun, ayun. Oo, Nagkakaroon ho kasi ng mga ganyang issue lagi. Opo. Unang-una ho, hindi naman ho expertise ng Bureau of Customs itong Correct. function na to. Hindi naman din ho siya maika-categorize na sovereign function. Oo. Pangalawa ho, baka po mas maiaayos yung yung proseso Oo. ng at ma-preserve ng mabuti yung ano pa yung pwedeng pagkakitaan ng gobyerno kung ito po ipa-privatize na. Yan po ba ay rekomendasyon ni Commissioner Leon Guerrero? I'm sure siya may idea niya na i-privatize para maiwasan na itong korupsyon dyan sa unit na yan o section na yan. Attorney. Tama po. Ito po yung kanyang rekomendasyon. At the same time, nagkonsulta din ho kami sa aming mga kasama sa House of Representatives, sa Opo. Congress ho natin, na Opo. matagal na rin ho nilang pino-forward na gawin na lang. Yung iba pong aspeto ng operations namin, pwede pong i-privatize na lang po. Alam mo sir, good news ito. Ito dapat yung mga pinapa-press release po ninyo sir eh. Yung mga ganitong bagay na may mga accomplishment kayo. Hindi lang po yung huli dito, huli doon. But this kind of information or news is a good news po para makita ng taong bayan na you guys are trying hard, the leadership of the Bureau of Customs is working hard para ma-eliminate itong corruption by doing such na i-privatize itong destruction, auction ng mga items ng customs para maiwasan at mailayo na sa tukso o corruption ng inyong mga tauhan, which is a very good. Sana po sir, ito po yung mga ipinamamalita, pinapa-press release ninyo, and I'm willing to announce it on my radio and do a newscast on this, yung mga ganitong bagay-bagay na hindi alam ng mga kababayan natin, pero ginagawa nyo na pala, Attorney Jet. Apo, sir, maraming salamat po. Actually po, malaking tulong yung inyong programa every time na meron kami Opo. mga ganyan. Oho. Napapakiusapan ho namin ang inyong programa na Opo. na ikalat ho itong Oho. mga ganitong klaseng ginagawa ng Bureau of Customs. Itong- Maraming salamat po at Opo. gagawin po namin yan. But the last two things, sir. Itong alias Jim, alam ko naman siguro, alam niyo na kung sino ito. Ito ba ay i-relieve ninyo? Ano bang gagawin? Ipo-floating ninyo? Ilalagay niyo na ito sa office ni Commissioner para mabantayan itong kulukoy na ito? Naka ano na ho yan, naka-identify na ho yan sa investigation namin at Ayun. hinahanda na lang ho namin Opo. yung relief order niya at ilalagay ho namin sa aming CPR, dun po sa aming floating office. Panghulin- Pending po yung investigation Alright. laban sa kanya. Panghuli na lamang, Attorney Jet, pakisabi po o sa inyong PIO o kay Commissioner, kung may mga good news po kayo tulad nito, pakipadalhan po kami, sir, dito sa Radyo Pilipinas, and I'm happy and willing to read it aloud para malaman po ng mga kababayan natin ang mga development po dyan sa aduana natin, Attorney Jet. Opo sir, maraming salamat po sa tulong niya sa amin sir. Salamat po, Attorney Jet Maronilla, Thank you, sir. Bureau of Customs. Magandang umaga po. Ayun pala. Alam na, identified na. Si alias GM. Malungkot. Kaya pala hindi niya nadala yung kanyang mamahaling sasakyan. Wala na. Paano lang? Kuha na lang yata, nakabiyos. Na-use pa. Na nakita ito isang araw, chinacharge yung baterya. Anong tawag doon? Saka jumper, ano ba tawag doon? Oo. Para mag-jumpstart. Jumpstart. Ginumpstart yung sa Pampasero Jeep. Si Commissioner Manuelito Luna ng Presidential Anti-Corruption Commission. Magandang umaga po, Commissioner Luna, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa ating mga kababayan. Alam mo sir, talagang believe na talaga ako sa inyong ahensya. Talagang pag sinabi nyong ganito nangyayari, pag sinabi nyo ipatitigil, iimbestigahan, pinaimbestigahan, kagaya po ng peryahan ng bayan, tumigil po, pero ginawa namang weteng ng mga hinayupak. Actually, Erwin, meron akong nakuhang ebidensya Aha, na despite the order Opo. to stop, oo. nag-continue. Yes. Ang ebidensya galing sa Region 9, ang titigas ng mga ulo ng mga ito. Oo. So, Ito pagpasok ba- ko sa Manila, Opo. I will do something about it. I have may mga printouts ng tickets eh. Oo. Alam mo sir, nagbigay na rin ng instruction, nagbaba na ng instruction si PNP Chief General Gamboa sa lahat ng mga regional director niya. Itigil yan. Kung hindi kayo ang mananagot, masisibak, hindi pa rin pala natigil ito mga ito, Commissioner. Nakakalungkot naman. Yan nga eh. That's why I was
interview sa Zamboanga Opo. Propon Patch also, Oho. sabi ko, anong ginagawa ng PCSO head dyan Aha. dito sa utos? Oh. Bakit meron pang peryahan ng bayan? And what anong ginagawa ng city director Oo. dito sa pag-defy Ay. nitong mga taong ito? Nagbe-bet pa rin and then nag-operate pa rin ng peryahan ng bayan. Oo. They should be coordinating and directly i-stop nila at hulihin. Walang hinuli ni isa. Sabi ko, Siguro, sir, investigate them. isama nyo na siguro yung provincial director, regional director, isama kasi imposible namang wala silang mga intelligence officers diyan. Kasi obvious na obvious, kumikita siguro. May warning na nga si Chief PNP, ayaw pa rin sumunod sa utos. Siguro, bahala na yung agency ho ninyo, under sila sa executive, pwede silang kasuhan ng presidential. Pakita nyo nga, sir, yung panel ng PACC. Gusto siguro may masampulan muna, Commissioner Luna, sir, Yeah, sasampulan po natin, Erwin. Mayroon din dyan sa, yung sinabi mo, sa Region 4. Region 4A. Nako, Diyos ko po, namamayagpag. May listahan ako, Commissioner, pero iti-text ko na lang sa iyo kung sino-sino yung mga may-ari. Kasi parang, ewan ko ba, dinidribble-dribble ako nito mga tao nito. Pati si Chief PNP, niloloko-loko nila. Ang pinasara lang pala nila yung peryahan ng perya, yung carnival, at saka yung mga video karera. Pero mga wedding, wala, tuloy-tuloy pala. Ayun nga, Erwin, and this is already known to us. In fact, we have been gathering information and evidence. Apo. And then, yung sinabi mo sa akin. Apo. So, klarong-klaro na may mga kasabwat dito na mga opisyales in and out. Tapos, merong mga hindi gumagawa ng trabaho, mga tamad. So, and then nagrarason, ang daming excuses na hindi nila alam, etc. Hindi ako naniniwala dyan na hindi nila alam when everybody knows. Sir, panghuli na lamang, kaya po kami natawag, dito lamang ho sa Bureau of Customs yung corruption diyan tuloy-tuloy pala, pero Commissioner Leon Guerrero is really trying his best to get rid of corruption, pero may problema pala. Pero sabi ni Attorney Jet Maranilla, yung Assistant Commissioner, nasa hawak niyo na raw yung pag-iimbestiga. Dito po sa Auction and Cargo Disposal Section diyan, yung isang alias GM yata, iniimbestigahan niyo na. Ito yung may pasimuno na sa corruption dyan sa naturang section na kahit pwede pang ibidding na mga kontrabando ay dinideklara niyang condemn, yung pala kasi binubulsa. At siya lang ang kumikita rito. Iniimbestigahan niyo na raw po ito. Binibenta sa labas. Yes, more than 100 plus show cause orders have been issued by the Commission sa Customs. Po. Kaya nga, yung mga problemang yan na Erwin, under investigation na ngayon yan. Even as we speak, tinatapos na ng aming mga abogado and investigators yung mga kaso laban sa mga yan. Right. I have identified them already. Oho. So, kawawa naman si Commissioner Jagger Guerrero. Opo. Doing his best. I know. To reform the Bureau of Customs. In fact, committee ko ngayon dito sa Cebu, yung bagong Collector of Customs. Yes. As we speak. Actually, sir, para talagang to show na they're really sincere, lalo na ito si Commissioner Guerrero, yung auction daw at saka cargo disposal, gusto ni Commissioner Guerrero na ilipat na ito, i-privatize na ito at hindi na sila makikialam para maiwasan ang corruption. You agree to that, Commissioner? Yeah, that's a good move. I support that. Tama yan kasi matagal na namin naririnig yan na merong sapwatan at saka manipulation dyan. Apo. Oo. So, tamang-tama yan, Erwin. And I'm very happy na nakaka-share ka sa amin ng mga informasyon. Malakas yata yung network mo and I salute you for that. Very patriotic kaibigan. Opo, gusto ko lang po matulungan si Tatay Dex tulad ho ninyo, sir, kasi yung mama gusto niya totally ma-eradicate na ang korupsyon, pero
tuloy-tuloy naman. Kawawa, hindi naman po ubra yan kung siya lang mag-isa o dalawa lang sila ni Commissioner Guerrero o tatlo lang kayo pati ang PACC o apat lang tayo. Kailangan everybody has to chip in, to put in para matuldukan na itong corruption na we are sick and tired already, Commissioner. Tama ka, Erwin. At we are very happy to hear na ang ating mga miyembro ng media have been in the forefront dito sa war on corruption, helping our beloved President, PRRD, Opo. dito sa gerang ito. Kasi hindi talaga namin kaya mag-isa ito. We need the entire nation Opo. to help us. Opo. And media, Mm-mm. being the fourth estate at marami po kayong mga access din Mm-mm. sa mga informasyon, Mm-mm. kaya malaki po ang inyong naiambag dito Mm-mm. sa gera sa korupsyon. Panghuli na lamang, sir, saan ko papadala itong listahan ko, sir, na para walang masabi itong mga pagsinita ninyo, itong mga provincial director natin, regional director. Hawak ko po itong listahan kung sino nagpapatakbo ng waiting sa Rizal. Kagaya sa Rizal, si John Yap, sa Batangas, itong Big Four na sinasabi, at saka itong si Marlon Mendo. Sa Laguna, itong si Tita Marantan at Kapitan pa yata ng barangay ito, Arvin Mangiat, umano, Jojo Sedeño. May Sige email po. number. Dito pala alam mo ba sir, dito lang sa tungkian ng ilong natin, sa Southern Metro Manila, si Totoy Haruta, ang nagpapatakbo ng waiting dyan. Ibiro mo dito lang sa Metro Manila ito, sir. Diyos ko po. Grabe. Text ko sa iyo, sir. Ano po? Opo. Alright. I'll share my email at sa iyo, Erwin. Alright. Mabuhay ka, Erwin. Ay, ikaw na, sir. Mag-ingat po kayo. Salamat po. Commissioner Manuel Tuluna. Ayun.